Nalinis na po natin mga ka-farmers kahapon itong kulungan na ito na dito po natin ilalagay yung 300 natin na naiwan doon sa broodingan. Malinis na rin po itong mga galon. Ang kaso lang po mga ka-farmers, wala po itong pakainan. So mayroon lang po tayong ilan-ilang pirasong kawayan. Yan po yung ating lalagyan ng feeds. Kaso lang yung mga kawayan na yan ay magastos sa feeds kasi natatapon. Kaya ngayon po gagawan po natin ng paraan muna yung mga kawayan na lagayan ng feeds bago po natin ililipat dito yung mga sisiw. Ito po yung ating kawayan na nilalagyan po natin ng feeds. May pagkakamali lang po dito dahil mababaw po kasi ito eh. Biniak ko lang po yung isang kawayan. Dapat sana dito yung pagkakabiak ng kawayan is 1/4. Tapos 3/4 po yung maiiwan nito para mas malalim. Mas makipot sana yung labi para yung feeds hindi natatapon. Kasi kapag sila po ay tumutuka, natatapon kasi yung feeds. O kaya naman, minsan kinakalahig. O kaya ay tumutungtong po sila dito. Pumapatong. Tapos kapag nagtatakbuhan, dumadaan po sila dyan sa kawayan. Kaya hindi po maiwasan na matapon yung feeds. So ngayon po, ay gagawin po natin yan ng paraan. Bali, papatungan ko lang po dito yan ng kawayan. Mga siguro mga ganyan kalapad na kawayan. Ganon din po dito sa kabila. Papatungan po natin. Para magmukhang mayroon pong stopper itong kanyang pinakalabi. Tapos magmukhang malalim ito siya, yung pinaka gitna nitong ating kawayan, para po yung feeds kung sakali babangga po dito. So ngayon gagawin po muna natin ito bago natin ililipat yung ating mga sisiw, kasi dapat kapag nilipat yung ating mga sisiw dun sa kanilang bahay, dapat po ay may tubig na at saka feeds para po tutuka na lang yung ating mga sisiw. So ito po yung gagamitin natin mga ka-farmers. Ganito lang po kalapad. So ito ipapatong lang po natin dito sa labi para ito po yung magsilbing stopper. Tapos gagamitan po natin mga ka-farmers yan ng maliit lang po na pako. Ito, di uno lang po na pako yung ating gagamitin para hindi po mabiyak ito. Ganoon din po yung ating pagpapakuan kasi po manipis lang eh. Ay, gulong ka ng gulong. Gulong ng gulong, parang gulong. Oo ka. Gulong ng gulong to mga ka-farmers. So
Siguro pagod na to. Gusto na niya sigurong magpahinga. Okay, last. Ang karpintiro talaga ay. Dispatch siya na. Oh, yun no. Yan. Tingnan natin. Yan, so ito na po mga ka-farmers, oh. May stopper na po. Ganun din po dito. So pag naglagay po tayo dito ng feeds, babangga na po dito yan. Kapag ka po yan ay kinakalahig ng kanilang tuka o kaya ng kanilang paa mismo, hindi na po yan matatapon. Mamaya mas makikita po natin ito kapag pagka may feeds na po yan. So ito na po mga ka-farmers yung ating ginawa kanina. Ito na po yung 4. Hindi masyado makita kasi may sahig din kasi kawayan eh. Ayan, ito po kasi, ito po 'yun ah. Ayan siya. So kung yung pag naglagay po tayo ng feeds diyan, mayroon na po siyang pagbabanggaan ng feeds ito. Mayroon na po siyang stopper. Bali po dalawa 'yan. So kung magkalahig man po sila ng kanilang tuka, pag nagtutuka kasi sila, parang kanilang kinakalahig. Tapos ganoon din po ng kanilang paa. So mayroon na po siyang stopper ng ating feeds, hindi na po matatapon or mahuhulog yung ating feeds. Ayan. So dapat po mga ka-farmers, kung hindi pa kayo nakagawa ng pakainan, tapos ang gusto po ninyo ay kawayan, dapat po ganito yung gagawin ninyo. Ayan. So ito po tong isang to. So ito po yung binabanggit ko kanina, nasa yung isang buong kawayan. Ang gagawin po ninyo is 1/4 lang po yung kukunin nyo. Ayan. So ganyan po yan, isang buo. 1/4 lang po yung kukunin nyo. Para malalim po siya. Ito po kasi maganda to eh. Matagal ko na pong ginagamit ito. Hindi po kasi ito na tatapon dito yung feeds kasi malalim, tapos may pa purbada. Dito po malalim, tapos itong labi na ito po yung nagsisilbing stopper, kaya hindi po nahuhulog yung feeds at hindi po nakakalahig ng kanilang paa kasi nga malalim. Kung papatong man po sila dito, pero hindi po naaabot ng kanilang paa yung feeds kasi malalim. So ganyan po dapat yung gagawin ninyo. Pero kung nakagawa na po kayo ng kawayan na pakainan, tapos yung ginawa po ninyo katulad itong sa akin na hati talaga sa gitna, ito po kasi talagang hati ito sa gitna eh. Ayan po, yan siya, o yan, hati, hinati ko talaga yan. So yung paraan na lang po dyan, gaya itong ginawa ko, lagyan po natin ng kawayan dito sa pinakalabi nya. Yan po yung magsisilbing stopper para hindi po mahulog yung ating mga feeds.